Check. Magandang gabi po mga kapatid po sa bawat isa sa ating welcome po sa ating bibig service sa mga kapatid po natin na nasa bahay, nanonood po ng FB Live. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Awit po muna tayo sa Panginoon before we start. Sabayin natin ang kanyang pangalan. And sabi po ng awitin ay ialin natin sa Panginoon yung pusong tapat na ninahanap niyo po sa bawat isa sa atin. Kinikilala ka namin Diyos sa mga pangyarihan sa host na ito. Ikaw po mamuna sa amin po sa aming host na ito. Nais mo na yung mga nasa rin ng presensya para ng Espiritu. Ikaw po mamuna sa amin po sa aming host na ito sa aming mga awitin. Sa iyong salita, ikaw po mangusap sa bawat isa sa amin right now. Hallelujah. For your glory, Lord. At naranasan namin ang iyong kapangyarihan. Naranasan namin ang iyong kabutihan sa host na ito. Pusong damisay ang aking nais, narinig kay Lord Diyos para sa akin. Pusong damisay ang aking nais, narinig kay Lord Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo walang alinlangan, isang pusong ibinibig mo na ika'y nalalaman. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lang, Jesus. Samahan ko ang mga pinipin ko, isang basa Panginoon, pusong damisay. Pusong damisay ang aking nais, narinig kay Lord Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, narinig kay Lord Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo walang alinlangan, isang pusong ibinibig mo na ika'y nalalaman. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo walang alinlangan, isang pusong ibinibig mo na ika'y nalalaman. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lang, Jesus. The last time, let's sing it again. Isang puso, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo walang alinlangan, isang pusong ibinibig mo na ika'y nalalaman. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lang, Jesus. Puri ka Panginoon, kanalakan po ng puso namin na maranasan ang iyong kapangyarihan. Thank you Lord God sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat po, welcome mga Espiritu. Ikaw nga po aming great teacher.
kausapin mo mga puso ng bawat isa sa amin, mga kabayan namin, mga nanonood sa bahay, at naabot po ng live streaming na ito. Ikaw po ang sa kanila. Use me as your instrument, Lord God, at excited po ang puso namin na mapagpalang na iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa mga nanonood po sa bahay. Please kindly press the like button and heart button. Kapag po yung nandiyan na, and paki-share po itong video po na to sa mga friends po natin para sila po ay maabot po ng salita ng Panginoon. Magandang gabi po sa mga taga-Barangay Kalipahan, mga kapatiran, dito sa paligid, sa Bulanabi Compound, sa dito po sa bayan, mga taga-Talavera, mga taga-Siksikan, sa mga taga-Pinagpanaan, at sa mga nasa ibang lugar, sa isang kapatid natin sa Cavite, sa pamilya po ni Brother Wilson Barroso, at maging po kay sa isang viewer po natin kay Madam Mayor Itay Sara Dugerte from Davao. At sa iba po na hindi ko po mag-greet, magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Tayo po ay magkakasama ngayon mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang pamagat po na pag-uusapan natin yung gabi ay may pamagat po na Do You Love Me? Or Mahal Mo Ba Ako? Hango po ito sa aklat po ng Juan chapter 21 verses 15 hanggang verses 19. Babasahin ko po muna sa inyo. Gagamitin ko pong translation ay NIV Tagalog or ang salita ng Diyos. Kung may mga Bible po kayo, samahan po ninyo kung magbasa sa inyong mga bahay. Ganito po ang sabi, verse 15, pagkatapos nilang mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, mahal mo baga ako ng higit sa pagmamahal nila? Sumagot si Pedro, Opo Panginoon, alam niyo po na mahal mo kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Verse 16, muling sinabi ni Jesus, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo Panginoon, alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Verse 17, sa ikatlong ulit ay sinabi ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? Nasaktan si Pedro dahil 3 beses na siyang tinanong kung mahal niya si Jesus. Kaya't sinabi niya, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo rin po na mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Verse 18, sinasabi ko sa iyo ang totoo, noong bata ka pa, ikaw mismo ang nagbibihis sa sarili mo. Nabumupunta ka kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Sinabi ito ni Jesus para ipaiwating kung anong klaseng kamatayan ang naranasan ni Pedro upang maparangalan ng Panginoon. Pagkatapos sinabi ni Jesus kay Pedro, sumunod ka sa akin. Mapalain po ng Panginoon yung salita ni Lord for this evening. May kwento ko lang sa inyo yung aking napanood na movie. Marahil ay, alam niyo po itong pelikula nito, pamagat po is Three Idiots. Palabas po ito sa India. I think, lumabas po ito year 2011. Ako po ay 4th year college, kung ako nagkakamali. Sikat na sikat po yung movie na yan. Alam ng marahil sa inyo yung istorya. Makuha ko lang po sa inyo yung part na isa dun sa main character, si Farhan. Tatlo sila magkakaibigan. Yung main character ay si Rancho. Yung isa na pressure na nagpakamatay pero naisang buhay si Rastogi. And the third one na pangalan ay si Farhan. Siya po yung batang pinakita sa una na nung pagkapanganak, sinelyohan na magiging engineer. So paglaki po niya ay sa pelikula na napanood natin talagang kumuha siya ng engineer. And then, bibilisan ko ng konti, sa bandang dulo, meron po doon tagpo, hindi ba, na sinabi niya sa tatay niya na, tay, ayaw ko ng engineer. Gusto ko po maging photographer. At while watching that movie, may pangungusap ang Diyos sa akin at naisip din ng isang talata sa Biblia sa Deuteronomy na nagsasabi ng ganito. Ngayon ay inilalakad ko sa iyong harapan ang pagbabala at sumpa. Pagbabala kung susundin mo ng buong puso
ang ating mga utos, sumpa kung ito iyong hindi nilingin. Ang isang pangusap po ng Diyos doon is ganito, anak, alam niyo ganyan kayong lahat sa akin. May inilatag akong malinaw na destiny ninyo, but still, meron pa rin kayong pinili. Pinili niyo yung gusto ninyo. And I was so shocked nung ako po ay nagmumuni-muni ng oras na yon. And then, when I was reading the verse of Deuteronomy, sabi ko, alam niyo yung pinakita po doon ng God, ano talaga ganito mga kapatid. Wala sa nature ng Lord na pinresure niya tayo. In fact, binigyan niya tayo ng free will para magdesisyon kung susunod po tayo sa Kanya o hindi. And alam niyo doon sa katotohanan, di ba, istorya ni Adan at ni Eva, iginalang niya yung desisyon nating tao kahit mali. Kaparehas din po sa kwento ng prodigal son, di ba, lumayas, iginalang ng Diyos yung desisyon natin kahit mali. You see, sa katotohanan yun, alam niyo po, dumating din ako sa puntong pagtatanong. Alam niyo po, pinaisip ng God sa akin na at na-realize ko sa sarili ko while reading those verses and yung pangungusap ng Banal na Espiritu, napaisip ko ako ng ganito. Lord, hindi ko kaya yung ginawa mo. Hindi ko po kayang suklian yung pag-ibig mo. You know what, mga kapatid? Alam nyo, kahit po ngayon ako po ay nagpapastor, nagpo-full time, hindi yung context ng kasalanan, hindi na yun. Nagsuko ng buhay, may mga iniwanan, pero alam nyo, nung dumating po sa akin yung revelation na sa puso ko, natahimik ako sa katotohanan na hindi ko pala kaya, Lord, ibigay yung pag-ibig na kagaya mo. Tinamaan ako kagaya po nung salita ni Apostol Pedro. Ngayon, ito sa talatang binabasa natin. Kinumpronta siya ng Panginoon, ano talaga yung laman ng puso. Ganito po gusto ipakita sa atin ng Panginoon. Hindi mo alam yung intention ng puso mo, kapatid. Sa totoo lang. Siguro tanong ganito, bakit nga ba ako nag-born again? Bakit ako nagpagamit ng buhay? Bakit ako lumakad sa pananampalataya? Bakit may mga sinuko ako? Ano ba talagang dahilan? O bakit ako nag-devotion? Bakit ko ito ginagawa? Those things, mga kapatid, hindi nyo ba naitanong sa mga sarili natin right now? Ano ba yung intention ng puso ko? Yan, that's the word, intention ng puso. Sabi po sa Bible, walang nakakaunawa sa kanya-kanyang mga puso. Kahit na sino po sa atin, including me, hindi po natin sukat yung laman ng puso natin. And sabi nga po, ito ay mandaraya. And dito sa puntong ito kasi yung same picture si Peter, maraming pangako sa Panginoon. Lord, mahal kita, iwanan ko lahat ito. Alam niyo mga kapatid, ito na-realize ko sa Lord, hindi mo na kailangan pang patunayan ng buhay mo sa Panginoon. Oo. Ay Lord, iniwan ko to ha, so dapat gano'n. Oh, Lord, susunod ako sa iyo, mahal kita. This one and this thing. Alam mo, wala ka nang patutunayan, wala, ikaw at ako, wala po tayong pwedeng patunayan sa Panginoon. One day or the other, i-reveal ni Lord yung totoong laman ng puso mo. So si Pedro, andito kasi sa punto, actually, naranasan kasi niya yung itinanggi niya si Lord Jesus for 3 times. And nasaktan siya. Nakita niya ang Panginoong Hesus na pinako. Ang picture po ng Panginoong Hesus is sumabog yung kanyang puso na sinaksak siya sa kanyang tangiliran. Naramdaman ni Peter yung tindi ng pagmamahal ng Panginoon. At na-realize niya ang katotohanan. Ang dami kong, yung sabi niya, ito yung mga sinasabi ng bibig ko, ito yung mga pinangako ko kay Lord. Na-realize din niya, o nga no, ang dami kong sinasabi kay Lord Jesus, pero minsan yung sinasabi ng bibig ko, hindi rin saka ng puso ko, hindi yun ang nag-aayon sa ginagawa ko. Alam niyo mga kapatid, have you ever asked yourself sa oras na ito sa pangalan ng Panginoon, ito bang pagsunod natin sa Panginoon, ano yung puso ng puso mo? Ano yung intention mo?
And alam niyo po ako nung oras niya napakasarap kasi ang God, alam niya talaga yung laman ng puso natin eh. Sa original translation po itong sulat na ito, ganito yung mga bigkasan. Kasi po sa Greek translation po, magkakaiba po yung mga salitang love. Meron pong agape, godly love, philia love, brotherly love. Dalawang klaseng love po yung binabanggit dito mga kapatid. So ganito po yan kung susundan ninyo. Tinanong siya, Simon, do you agape me? Sumagot si Pedro, yes Lord, I philia you. So magkaiba talaga. And then the second one, pangalawang tanong, Simon, Pedro, do you agape me? Sagot po niya, yes Lord, I philia you. Okay, so sa pangatlo, alam niyo sabi ng Lord sa kanya, Pedro yung totoo. Di ba, philia lang ang kaya mo. Natahimik po si Pedro kasi alam ni Lord yung laman ng puso. Kaya siya nasaktan. The point is yun po bang mapipris ka. Alam mo, dumating ka ba sa punto kapatid na makita mo yung sarili mo sa harapan ni Lord. Sometimes, ito may nilatag si Lord sa atin na destiny. Minsan sumunod tayo pero hindi mo na malayan, iba pala yung takbo ng puso mo. Kapatid. Si Lord kasi hindi po tayo pwede magtago sa kanya. Malinaw. Alam nyo, dito ko nakita puso sa puso ang binibigyan ni Lord sa bawat isa sa atin. And you know, ito po yung isang last area ng carnal nature na dapat maayos sa atin. Yes, you may right. Alam niyo, ito gusto ituro ng God sa atin ngayong gabi. Kung ikaw po ay nabubuhay ayon sa iyong dikta ng puso, hindi sa dikta ng Biblia, you're really missing God's destiny. You see, di ba ba, naipanggit natin, sabi ng Diyos, inilalatag ko ngayon sa iyo. Sinabi po yun sa mga Israelita, ito pagpapala, itong kabila sumpa. Yung pagpapala, pag sumunod kayo sa akin, hindi niyo ako. Ito yung sumpa, ay lumayo sa akin. So, in other words, minsan akala natin, siyempre susunod tayo sa Panginoon, pero deep inside, iba talaga yung laman ng puso natin. At alam niyo, si Lord Jesus, ito yung gustong ituro sa atin. Ganito. Kasi po di ba nga, napag-usapan natin ang nakaraan, ang ating ninunong Adan at si Eva, nung nahulog po sila sa kasalanan, yung sinful nature sa lahat ng aspeto talagang nakontrol ang sangkatauhan, including this heart's desire. Yeah. As in, talaga? Affected lahat talaga. So, dito niyo po makikita, grabe ho ang sumpa ng kasalanan na ginawa sa sangkatauhan. We are beyond human help. And except sa tulong ng Diyos. Yun lang po talaga ang may kayang mag-save sa atin. Now, Peter is confronted by God. Nakita niya yung sarili niya, no? Hindi kita kaya dito. Pero alam niyo po yung magandang sinabi ng Panginoon. Gusto kong sabihin sa inyo. Sabi dito, even sa point na na-realize ni Peter na hindi kita mahal. Alam niyo yung sitwasyon na yun, hindi ko pa na magagawa yung pinagagawa mo. Or in other words, parang galit mo yung sinasabi. Alam niyo yung sabi ko, maglilingkod ako, pero Lord, ito na yung ginawa ko. Lord, in fact, may iniwasan akong pangako mo eh. May sinabi ka sa akin, pero ginawa ko po yung dikta ng puso ko eh. Alam niyo mga kapatid, kung sa totoo lang, magpapakatotoo tayo. Salamat sa mga hindi naman natin nilalahat. Salamat. May mga naka-overcome na po ng challenge na ito ng Lord. Pero alam niyo lahat kasi tayo nadaan dito. Ang tanong kasi, hindi natin kilala yung kanilang puso natin. Ano ba yung pinaka-intention mo? Bakit ka ngayon sumusunod sa Panginoon? Bakit mo ginagawa isang bagay na yan? Bakit ka nagpapasakot sa kanyang kalooban? Bakit nakapailalim ka sa discipleship? Why? Ano yung takbo ng puso mo? Yan yung gustong buksan nila sa atin. And then, ito ngayon si Peter, natahimik siya, na-realize niya, Lord, kami dito lang. Alam niyo, nararamdaman ko po yun nung oras na yun, hindi po ako makapagsalita na sabi ko, Lord, grabe, sinuko ko na yung sarili, pero sabi ko, nakita ko mismo sa puso ko mga kapatid. Iba pala. And just like Peter, I admit ko, hindi ko kayang gawin yung ginawa ko. Hindi ko po pala kayang ibigay sa iyo. Ito lang yung meron ako talaga.
And actually, alam ni Lord John, let me say again, alam ng Diyos na yun lang talaga yung level ng commitment natin sa Kanya. And yet, listen to this wonderful verse, mga kapatid. Ito yung statement ni Lord Jesus na pumutok yung puso niya, yung kasi di ba namatay siya sinaksak sa ribs. Sabi po ng talata, gumagos yung dugo at saka tubig. Yung explanation ng medisina, pag gano'n daw po, sumabog yung puso. Meaning, ibinigay niya ng todo ang lahat sa atin. Maging kalakasan at kagalingan po ang transformation naman natin. Masahin sa inyo. Sabi po dito, ni Lord Jesus, verse 18, sinasabi ko sa'yo totoo, nung bata ka pa at po ikaw mismo ang nabibigay sa sarili mo at pumupunta ka kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, iulat mo yung mga kamay mo at iba ang magbibigay sa'yo at dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Alam niyo po ba, itong verse na to, ito na daw papakita kung paano yung mararanasan ni Peter. Pero alam niyo bang may inireveal pa po sa akin ng banal na spirito dito? Alam niyo kung ano? Listen to this, mga kapatid. Sinasabi ng Diyos na ganito, every time na sumunod tayo sa Panginoon, kailangan mong mamatay sa sarili. Can I say it again? Yes po. Every time pala na susunod tayo sa Panginoon, kailangan muna nating mamatay sa sarili. Kasi tingnan mo yung sabi niya, iuulat ng iba'y kami mo, dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. There you go. Ano gusto sabihin ni Lord? Ganito lang. Ano, enough yung na-realize ko. Yung totoo, laman ng puso ko. Hindi ko talaga gustong maglingkod kay Lord. And yet God called me. Look, serious. Have you even think about that yourself? Hindi, sa totoo lang kapatid, ano mo ma-realize mo na sabihin mo sa Lord, Lord, yung totoo, opo, iba yung gusto ko. Hindi ko gusto yung destiny mo, sorry po. Pero tingnan mo, tinatawag ako ni Lord. Tinawag po akong magpastor. How amazing is that? Shall I say it again? Ulitin ko. Yung masabi ko sa God na yung totoo, Lord, wala pa lang, hindi ko pa gusto yung destiny mo, yung plan mo, na amin po, sorry. And sasabihin ng God, alam ko. Kasi pag sumunod ka sa akin, hindi mo talaga magugustuhan. In other words, kontra sa gusto mo. Eh, ano sabi ng God sa pababate? Sumunod ka sa akin. Alam niyo mga kapatid na sinasabi dito, in the light of God's word, una, isuko mo muna yung sarili mo sa Panginoon. That's it. Huwag mong patunayan o para bang, alam niyo ibig sabihin patunayan, ay kaya ko sumunod kay Lord. Wag. Simple lang, aminin mo. Aminin mo yung kakulangan sa puso mo. Alam mo kung bakit? Kasi dyan, aalisin ni Lord, sabi po sa Isaiah, yung pusong bato natin na matigas at masuwayin, papalitan daw niya ng pusong laman na sumusunod sa kanyang kalooban at lalagay niya sa atin ng kanyang banal na espiritu. That's the thing na kailangan nating mga maranasan. Kaya alam niyo, ganda na sinabi niya, sumunod ka sa akin. Alam niyo po, ito yung process. Kapag isinuko ko ang buhay ko sa Panginoon, papalitan ni Lord yung laman ng puso ko, yung buong puso ko, as in, ilalagay niya yung puso ni Lord Jesus na pumutok sa krus ng Kalbaryo. Na puno-puno ng pag-ibig ni Diyos. Sabi mo ng Bible, si Lord Jesus, gustong-gusto niyang gawin ang will ni Lord. You know what I realize? No, after nung pananahimik ko na yan, anak, sige, check mo yung ano mo ngayon. Alam niya, nagtanong ako sa sarili ko, mga kapatid, kung ano, hindi, magiging totoo ko sa inyo mga kapatid sa Bethel, as mga nanonood, bakit ba ako nagpastor? Ask those things. So nga, no, bakit ba ako nag-cheat well? Bakit ba nagsiserve? Ay, bakit ako lumalapit sa ganito sa mga kapatid na babae, lalaki? Bakit? What is the intention of my heart? And alam niyo, napakasarap sa paanan ng Panginoon. Ma-reveal yung intentions ng puso mo, ma-purify talaga. Napakasarap, napakabiyaya. Kasi, ito ang totoo. Kapag ikaw po kasi, yung intensyon ng puso mo sa sarili mo lang, you will be frustrated and aalis ka sa Panginoon. Let me tell you a real story na marami pa sa inyo baka nabasa sa internet, sa Facebook. Kwento po ng anak ng pastor. Palibasa ako po yung anak ng pastor ay no story. Siya po ay lead singer na isang Christian band. Hindi ko alam po ng Christian band ito. Dumating siya sa point na napa-stage siya and sa kanyang Instagram account, naglagay siya ng post na inireveal niya sa mga tao, sa kanyang mga followers na sinasabi ay ganito.
Ang tagal ko nang nagpapanggap, pero hindi ko kaya. Ibig sabihin, ayaw niya na sa Diyos. Sinabi niya talaga, nagpapanggap ako na hindi naman ako talaga. Alam ko, hindi maganda ikaw yung sasabihin ko, pero gusto ko maging honest sa inyo. Yun, sinabi niya talaga, na alam niya po yung naramdaman ko ron, itong bata, kasi naranasan ko yun, yung malayo ang puso sa Diyos. Kapatid, ito gusto natin sabihin, kumusta? Baka yung puso mo kasi malayo sa Diyos, baka may ibang laman. Maniwala ka, hindi mo masusunod ang direksyon ni Lord. You may probably think, sige, susunod ako. Pero alam mo, i-reveal ni Lord yung intention mo at yung galaw mo. Mga kapatid, maganda magsuri tayo ngayon sa Panginoon. Ano ba nang naman ang puso mo? Kasi pagka hindi mo sinuri yan, puputok yan one day. Ito yung storya nga ng ikinukwento ko sa inyo. Alam niyo na habang ako dito sa taga-ibang bansa, mga kapatid. And talagang nasabi niya na dumating siya sa point na hindi ko pala mahal ang Diyos. And the truth is, yan ang totoo. Nakita ko sa kanya yung tanim ng salita ng Diyos is kailangan pang mananiman itong bata. Kailangan ng personal relationship sa Diyos. And alam niyo mga kapatid, kung ang puso po natin talaga ay hindi talaga natin, ito yung isa pang wisdom, hindi kasi natin inilalapit sa Diyos, hindi niya tayo matutulungan. Magiging katulad tayo ng isang prodigal son, yung silent prodigal yung panganay. Hindi masaya sa presensya ng kanyang ama. And I tell you, marami po akong na-witness na Kristiyano ngayon. At the end of the day, nag-backslide, bigla na lang tumigil. Bakit? Grabe, magugulat ka na lang sasabihin mo na hindi ako masaya sa Lord. Pero nagsasabi sila ng totoo. And alam niyo, yan yung gustong ikumpronta ni Lord sa atin. Alam ni Lord yung laman ng puso natin, mga kapatid. You can't deny it. In fact, the more you deny it, the more you make it worse. Nalalala mo yung sitwasyon. Kasi po sabi ng Bible, ang salita ng Diyos is liwanag. Walang dilim sa Kanya, walang araw, walang gabi. Kahit hindi pa tayo magsalita, sabi rin po si Lord Jesus, alam niya yung mga nasa paligid niya, malinaw, kasi daw ng dahisay na tubig. So, alam niyo kapag nasa, ito yun minsan magsasalita tayo, let me say this, dadating ang point na yung higantic spotlight ng Diyos sa buong universe, itututok niya sa iyo and you would realize, oh nga no, hindi ko pala mahal si Lord. Kaya, yung pagmamahal ni Peter, ang kapatid lang, bilang tao, pero hindi niya kaya yung pagmamahal na katulad ng Diyos. Yun yung totoo, mga kapatid. Aminin lang natin sa Panginoon. Ang God alam niya yun eh. Kasi once na aminin mo, sabi niya, let me say it again, kukunin niya yung puso natin na apektuhan ng kasalanan at lalagay niya yung puso ng bago sa atin. Amen? Is that a wonderful experience, mga kapatid? Napakaganda. Tapos nila niya sinabi niya kay Peter, sumunod ka sa akin. In other words, ang gusto ni Lord ngayon, Peter, alam ko, ganito, mahal kita, sumunod ka sa akin. Ang gusto niya sabihin, tingnan mo, yung na-realize ni Peter, alam, may tiwala pa sa akin yung si Lord. Alam niya na yung totoo. Oo, may tiwala ko sa iyo. Parang sabi po ni Lord Jesus, ganito, Peter, simula ngayon, huwag mo nang gawing flashlight ng buhay mo yung intention ng puso mo. Isabihin natin ito sa ato at isa. Bawat isa po sa atin, simula ngayon, kung napagpala ka ni Lord, inibo ka ng Banal na Espiritu, inamin mo yan, hanggang mabuti siya, papalitan niya ng bago yung puso natin, sabi po sa Isaiah. Simula ngayon, huwag ka nang lumakad sa desires or mga intention ng puso mo. Huwag na. Saan ka lalakad? Sa salita ng Diyos. You see? So, dyan mo makikita, yung pala yung pagsunod ko sa Panginoon, hindi yung desire ng puso ko, o hindi yung mga deep intentions, pero yung sinasabi ng Bible. Did you get it? So, malinaw. No wonder, kaya ho pala si Lord Jesus sa mga birada niya is puso. In fact, ang gusto ni Lord Jesus dito, ng Diyos, at ang Banal na Espiritu, ilapit natin ang todo yung puso natin sa Kanya. Kasi ang Diyos nilalapit niya. Kasi pag hindi mo ilalapit ang puso mo sa Diyos, maniwala ka kapatid, kahit naglilingkod ka, one day or the other, aalis ka. And I'm telling you, yun, kinuwento ko sa inyo, patotoon buhay yun, anak ng pastor yun. Nag-confess po. After 17 years, sinabi pa nung tatay, every Sunday, naglilingkod, nasa church, papaawit, sikat na Christian band. And then,
Ganun yung nangyari kaya pala. Kasi nga, yung puso is hindi talaga napalitan ng tao. At alam ng Diyos yan. Kapag napalitan ang puso mo, alam mo, dyan ka talaga totoong iibig sa Lord. And alam nyo, during that time ng pananahimik, and in-offer ko yung buhay ko sa Panginoon, pinakita ng lahat niya ng gusto ko. Ibigay mo yung puso. Doon mo mararamdaman yung totoong I love you, Lord. Alam nyo, kaya ako I realize, yung pagkanta ng mahal na mahal kita, Panginoon, it's not an easy thing. Honestly. Manapag ganito ang masarap kantahin. Alam mo ano? Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, sa Lord. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay butin mo. Di ba totoo naman? Knowing the fact na ito pa rin naman ang puso natin, hindi natin kaya gawin pag-ibig ni Lord kasi at isa pa, iba yung gusto natin sa gusto ng Diyos. Pero tingnan mo, pintiwalaan ka pa rin niya. Iba napakasarap doon. Na anong gusto ng God? Yung maranasan mo yung pag-ibig niya, and then at the end of the day, ano magiging respond mo? Lord, hindi kita bibiguin. Grabe. Hindi ba? Napaka-fresh start. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. And you know, I believe the greatest miracle na mararanasan ng isang tao ay yung puso niya mapalitan ng puso ni Kristo. Let me say it again. The greatest miracle na mararanasan ng isang tao ay ang puso niya mapalitan ng katulad ng puso ng Panginoon Yesu Kristo. No wonder kaya po sinabi ni Lord Jesus, tingnan niyo sa Kawikaan 3, chapter 3 verse 5, listen to the word. Trust the Lord with all your heart. See? With all your heart. Tapos sabi po yun, di ba yung loving God, Marcos chapter 12, verse 30, ito po ang sabi. And you shall love the Lord again with all your heart. Hindi sinabing soul muna. Hindi sinabing mind muna. Hindi sinabing love the Lord your God with all your mind, with all your strength, with all your soul, and with all your heart. No. Una ang puso. You see? Si Lord puso talaga ang gusto niyang makuha sa atin. Amen? At kapag ganyan kakapatid, matutulad ka na kay King David. Ano tawag dyan? A man after God's own heart. And alam niyo, ang Panginoong Jesus, napakamahal namin, yung puso niya inilagay sa atin. Magsisimula ka ngayon na masabi, Lord, mahal talaga kita dahil ikaw ang umibig sa akin. You may start to say, Lord, opo, inaamin ko sa totoo lang, galit ako sa iyo. Sa totoo lang na inaamin ko, lahat ng patungkol sa iyo, ayaw ko. Pero naranasan ko yung pag-ibig mo, pinagtiwalaan mo pa rin ako, Lord, hindi kita bibigyan, grabe, ngayon ko lang naranasan yung ganyan. Alam mo yung ganong experience, kasi inilagay na ni Kristo yung puso niya sa atin. Mawawala na yung self-centeredness na. Alam mo dyan yung lalabas na hindi na tayo makasarili. Now, pag maglingkod ka ngayon, makikita mo sarili mo kahit anong mga problema, frustration, kasi makikita mo ngayon, yung puso mo, ang pinaka-main purpose mo para sa Diyos at hindi na para sa iyo sarili. Hindi na rin basta para sa ibang tao. Sometimes, alam niyo mga kapatid, kung gagawin lang din natin minsan na para sa ibang tao, ay may limitasyon. But alam niyo, pinakamataas na dapat gawin para sa Diyos. Gawin natin ito para sa Diyos. Kasi kapag ginawa mo yung bagay na ito para sa Lord, mapupurify na todo ang puso mo. Bago po tayo magwakas mga kapatid, mag-pray po tayo, let me challenge you, my dear brothers and sisters, kumusta po ang puso natin sa pangalan ng Panginoon? Pinakamasarap na experience. Alam niyo si Peter, yun yung nangyari sa kanya. Siya yung naging greatest leader during yung day of Pentecost na. Siya yung kauna-una ng preach. Samantalang itong mamang ito, punong-puno ng guiltiness sa puso. And you know, alam mo kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, ikaw at ako'y gagamitin ni Lord. Maybe right now, binabalot ka ng guiltiness. O pwedeng ikaw yung kapatid na ipinilit mo na yung, ginusto mo na yung sundin yung desire ng puso mo kaysa sa desire ng Lord. Kapatid, baguhin mo. Hamon po sa bawat isa. Lumakad tayo sa tibok ng puso ng Diyos. O sinasabi ng Bible, huwag sa deepest desires o mga intention ng puso mo. Shall I say it again? Huwag ka nang lumakad sa mga deepest intention o desire ng puso mo. Simulan mong lumakad sa sinasabi ng Diyos sa iyo. At yan ang tunay na kahulugan ng isang anak ng Diyos na umiibig ng todo sa ating Panginoon.
Tayo po yung manalangin, and sabay po nito, pag-pray po natin ang ating bansa, ang bawat isa, ang mga COVID-19. Heavenly Father, we thank you for this evening, for the truth na ibinukas mo po sa bawat isa sa amin, sa bawat isa sa aming nanonood ngayon, mga nasa tahanan. Ang dalangin ko po ay nakita namin na ang mga sarili sa iyong salita na napakalinaw, wala po kaming may tatago. Kung meron man sa amin, minsan ay leader or maaaring may nanonood ng kapastor na mali ang intensyon ng puso, itulit mo. Kung meron man po sa amin na may nilalakaran na akala namin kalooban mo pero sa totoo lang, desire lang ng lahat namin, i-correct mo, Lord Jesus, right now. Ibinababa namin lahat ng laman ng puso namin, everything, kasama ang aming pride, ang aming buong sarili. Sinusuko namin sa iyong harapan. Kasi ito ang karapat dapat na Diyos na paglaanan nito. Thank you, Lord God, despite of all this, pinagtiwalaan mo pa rin kami. Kasi alam mo, yung original design mo po sa bawat isa sa amin. And ikaw lang talaga yung kayang magbago ng puso namin. Right now, alisin po ninyo yung pusong luma, Panginoon, ng lumang pagkatao. Palitan niyo po, Panginoon, ng puso ni Lord Jesus, yung pusong pumutok sa krus ng Kalbaryo, pero patuloy pa rin umiibig at sumusunod sa iyong kalooban. Ilagay niyo nga po ito sa amin right now in the mighty name of Jesus. Palitan niyo rin po yung pusong bato, yung ayaw makinig sa iyo, yung masuwayin. Palitan niyo po kami ng puso, magandang magpasako sa iyo. At ilagay po ninyo ang iyong banal na spirito sa aming mga buhay upang lagi namin magawa ang iyong kalooban. Nagpapasalamat kami sapagkat sa oras na ito nararanasan namin ang tunay na saya sa pagsunod at pag-ibig sa iyo. Dahil ikaw ang unang umibig sa amin. And right now, mas magagawa namin maglingkod sa iyo, ilapit ang mga tao. I-bless mo po yung mga kapatid na nasa tahanan nila, ano man ang kanilang pinagdadaanan. Pinag-pray po namin, Lord, i-bless niyo po yung mga anak po ni Naimara, si Ate Raquel at yung kanyang asawa doon po sa ibang bansa. I-cover niyo po ng inyong blood, yung mga kapatid namin na nasa overseas, si Pinay si Maring Mara, ibang mga kapatid po namin. I-cover niyo ng blood, Panginoon. And ang prayer namin, magiging po sa aming bansa. I-cover niyo po kami ng iyong banal na dugo. Itinataas namin sa iyo yung aming presidente. I-bless niyo po siya, bigyan niyo ng kalusugan, ng wisdom na nanggagaling sa iyo. At ganoon din yung kanyang mga gabinete, Panginoon, mga department heads, bigyan niyo sila ng wisdom. I-cover niyo sila ng iyong blood. Ang prayer po, magkaisa po ang mga political leaders namin right now. Ipuin po niyo bawat isa, i-bless niyo from the congressman, senators, governors, mayors, mga konsehal ng bayan, ng barangay, sa mga kapitan at mga tanod. Ang pagkakaisa po ang pagmamahala ng igawad po ninyo sa bawat isa. Lord, ang prayer namin yun pong remaining na ayuda ay makarating po sa mga mamamayan namin na nangangailangan ng tulong. And Lord, marami na naghahanap buhay ngayon, yung bilang ng COVID case ay patuloy na pataas ng pataas. And this is our prayer. Father God, i-cover niyo ng blood ang bawat mamamayang Pilipino mula Luzon, Visayas, Mindanao. Ang prayer namin makakilala silang lahat sa iyo, O Lord Jesus. And kayo po ang may kakayanan, Lord God, na mag-alis ng sumpa na ito. So, ang prayer namin, higit sa lahat, una ay makilala ka namin. Ibukas niyo po ang puso't isipan ng mga kababayan namin, Lord God. We thank you for this evening. I-bless niyo po lang po kapatiran ng FFGC from sa pangunan po ng aming Pastor Dave, Pastor Beth. Bless niyo po sila. Kayo po mag-provide ng kanilang financial and spiritual needs. Everything ni Panginoon sa Angeles, mga sa kamanggagawa namin kila Pastor Alvin, sa kanyang asawa, pamilya sa Zambales, kay Pastor Arnel, Adelina, sa kanyang family at sa mga taga-Pinagbanaan, kay Pastor Wilmer at Evelyn sa kanyang family at sa mga taga Santo Domingo, kay Pastor James, Pastor Ben sa kanilang buong pamilya at sa mga taga Santo Rosario, kay Pastor Justin sa kanyang family sa taga Handal, ay kay Pastor Nika sa kanyang family sa Siksikan at sa family po ng inyong lingkod, Panginoon. I-cover niyo po ng blood ang bawat kapatiran, bigyan ng kalakasang spiritual. And this is the right time na gumising kami, Panginoon, maging on fire kami sa vision. We pray, Lord God, na magamit ang buhay namin for your glory. Narito, nakikita nyo ngayon ang intentions ng puso namin, ang gagaling sa iyo. Father God, ang prayer namin, kayo po maglagay ng spiritual desire in each every one of us.
Maybe, kaya wala kami pakialam sa mga tao kasi hindi namin nararamdaman yung compassion at katulad mo. Ilagay mo nga po yun right now, Lord Jesus, yung habag, pag-ibig mo doon sa mga taong napapahamak na walang relasyon sa iyo. Ilagay niyo rin po sana yung puso na handang maglingkod just like Apostle Paul. Pusong handang tapusin ang takbuhin, pusong napagtatagumpayan ang mga ginagawa ng sanlibutan, pusong handang magpasakop sa iyong kalooban, pusong katulad ni Lord Jesus na hindi na namin sinusunod ang aming sarili, kundi sinusunod na namin ang iyong kalooban. Maraming salamat po, Lord God. Bless you bawat isa sa mga tahanan sa aming masamantalang pagbuwakas. Igawan po ninyo yung basbas pag-ingat, pagpapala sa bawat isa. Purihin ka, Panginoon, sa inay pinabalik na lahat ng mabuhay ko. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless everyone. Please stay safe at the homes. We love you guys.